uluhan sa mga labas o mga parasig ng balita. Programang pagpalikon sa pulianan sa Zamboanga Peninsula Mission, itambungan sa ginatus ka mga magtiayon. Mental health program gipakusgan. Northeastern Mindanao Mission nagkasa og pagbansay. Kahimuan sa COP o Combined Offering Plan na pahimuslan sa Mutya Seventh-day Adventist Church nga mga managtiayon sa usa ka Renewal of Vows program ug Sectoral Fellowship sa Adventist Training Center Lake Cebu gisalmutan sa tulo ka mga sektor. Kini ug uban pang makaparasig nga mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo, dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw ipapahulay petsa 25 sa bulan sa Mayo 2024 among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalawg na kong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Analiza La Victoria. Kiniusab inyong kapaglaom magkardayham alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang magkapadasig nga balita, tungod kay tumong sa iglesia ang pagtabang sa pagtukod og lig-on ug himsog nga mga pamilya. Usa ka pinasahing katiguman ang gipahagayon sa Zamboanga Peninsula Mission diin kapin 300 ka mga magtiayon ang mitambong. Ani ang tibok balita gikan nga kapaglaom Errol Job Hoxson. Dinatus ka mga magtiayon gikan sa mga kaiglesiyahan midugo alang sa usa ka pagbansay isip ng mga pangulo sa puluyanan o pagpalig-on sa ilang pagigsahat sa sag-usa. Taliwala sa kadaghang mga buluhaton ug hagit sa paspas nga pagdagan sa oras. Gidugok sa magtiayon ang programa sa Departamento sa Family Life nga adunay tema nga I Will Go With My Family. Duol 300 ka mga magtiayon ang narehistrar sa mao nga tigom tiin gisugda niining may alasay sa gabi sa adlawng Biyernes. Tulo ka mga lektura ang napaminawan sa mga delegado diin nagahisgot sa importansya sa puluyanan sulod sa iglesia. Isip ko sa kabana o amahan, ako nga taway kong nakuhag pagtulunan bahin sa paghatag o taas nga pailob. Pailob sa imong kapikas, tungod kay isip usa ka Kristiyano sa usa ka Kristohanon, kinahanglan mapakita nato si Kristo sa atong panimalay, sa atong silingan, sa atong mga kabataan, kay pinaagi sa atong paggawi sa sulod sa panimalay. Ang bata naglantaw ras to mga kabataan. And unsa pud ta ato pong makita nga mausab sila. Ang dili malimtan nako is katong bahin sa mga kabataan nga dili nato sila i-judge, labi na wala ta kabaloon sa mga panghitabo sa ilaha dito sa eskwelahan, labi na gyud sa ilang daily nga kuan, wala ta kabaloon sa naagud sa ilahang inner self. Dili nato sila i-judge, dili ta mo diretso sa ilaha og pamanghag og unsa joy kuan ato silang paminawon. Usa ka kinaham nga dinapit usab ang nahimong magsusulti sukwad pa sa eskwela sa Batika hangtod na human ang adlawng ipapahulay diin hinungdan sa pag-awas sa tawo sa dapit diin asa gipahigayon ang mao nga pagsimba ug walay pagkunhod nga numero hangtod sa pagpamaulik. Usa ka tuyuan nato karon nga programa nato mao kini ang mas strengthen jud ang atong mga tagsa-tagsa kapanimalay sa especially sa atong iglesia. Kay tungod nakita nato nga kung ang ato mga panimalay mas strengthen ang ilang nga pag-alagad, ang foundation sa ilang nga family, kana sila maayo po ng pagsuporta especially sa ato nga mga tagsa-tagsa ka iglesia. Dili na naana sa ato pod nga community. Gisaysay pag-ayo ni Pastor Wendell Serrano ang batikan nga mamumulong sa Sweto mahitungod sa malipayon nga puluyanan. Sulod sa 40 minutos usab walay putol ang pagpaso sa matag magtiayon. Diha sa taliwala
ingon nga kabahin sa programa sa pagpalig-on sa mga pagkigsaad sa usag-usa. Mispaso usab ang mga dalaga og litaw, ingon nga assurance, ug ang mga balo ingon nga mga maid of honor. Dako akong kalipay, tungod nakawabad akong anak, akong asawa, nga nakatabong kami niining programa. Kalipay na ko nga nakadawat sa mga mensahe na imo kami mapanalangin sa among pamilya. Andili na ako malimtan sa atong programa ni ining couple seminar, ang mga lektura nga gihatag sa atong mga speakers, ang atong mga responsibility, isip usa ka asawa, usa ka inahan, ug labaw sa tanan kami usip mga usa ka pamilya dira sa komunidad nga diin ang kani nga pamilya nga among ginabuo is makatabang sa pag-spread sa message of salvation dira sa mga pamilya usab nga wala naka ila sa kamatuoran. Daghan ang nahimuot sa mga pagsumbingay o mga pananglitan nga gihatag ni Pastor Serrano hinungdan sa kabibo ug kaigmat sa mga kaigsuonan sa pagpaminaw sa mao nga wali. Bisan mo adto ta sa secular nga society, kung gusto tag-reformasyon, ang reformasyon wala magsugod sa Malacañang, nagsugod sa Panimalay. Busa, kung gusto ta sa kaligon sa iglesia, ang kaligon sa iglesia wala magsugod sa simbahan, nagsugod sa Panimalay. So kung ang tanang Panimalay, maayo ang ilang structure, maayo ang ilang relasyon, pag ato sa simbahan, maligon ka na nga iglesia. Mo nang super good ka kinahanglan nga ang matag Panimalay hatagag pagtagad. Gitapos sa ang pagsimba ni Anang udto sa awit sa Managtiayon gikan sa opisina sa Burhatan sa Zamboanga Peninsula Mission. Gitagaan usab og tahas ni Ma'am Sharon Dulang, ang Director sa Women's of Family Life sa CPM nga gikinahanglan gunit kamot ang magtiayon samtang nagasimba ug bisan pa nagalakaw diha sulod sa CPM compound. Puluyanan aron mahimong gamayng langit dili nga kalibutan, ikinahanglan nga dunay likon nga kasandigan. At di lamang kini makaplagan sa bamot sa Manlalaba. Errol G. Bolson, alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos ni Ana nga sugilanon diin ang mga managtiayon nagahingayod og panahon sa pagtambong sa programa taliwala sa mga hagit sa daghang mga buluhaton. Ang salamat po sa report kapag lawa may Ariel. Sa Northeastern Mindanao Mission mga higala, mental health program gipakusgan. Ang maong misyon nagkasa og pagbansay. Si Kapulam Clyde magahatag sa mga balita. Aron mapaligon ang mental health program sa Northeastern Mindanao Mission sa tinguha nga matabangan ang matag iglesia sa pag-atender sa paginahanglang mental labi na sa ilang mga miyembro. Usa ka komprehensibong kalihukan ang gihimo sa NEM pagpanguna sa Health Department, inabagan sa Adventist Mental Health Association o sa Adventist Development and Relief Agency CONADRA. Sa ikaduhang adlaw, may sentro ang kalihukan sa pagdiskubre sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ingon man ang pagpanambo sa espirituhanong pagkinabuhi. Diin, gisugdan ang programa sa usa ka devotional gidumala sa mismong presidente sa Northeastern Mindanao Mission, Pastor Cirilo Baal. Gisundan sa nakadiiyang sessions of coaching activities nga gidumala sa mga sakop sa Adventist Mental Health Association o mga piling speakers gikan sa ubang mission offices o sa gobyerno. Pipila sa mga naimbitang mga speakers si Pastor Christopher Del Monte sa District Pastor sa Samal District, Dr. Jimmy Giama Adil Jr., SWPUC EMR Director, Pastor Pacifico Wakay Jr., District Pastor sa Cavite Mission, Attorney Jeremy Turato, gikan sa Public Attorney's Office Cunpao, natagan usab og higayon nga mamulong ang mismong program coordinator sa ADRA nga si Ms. Chantel Lee Villapes na may pasabot sa mga partisipante may tungod sa mental health. Samtang si Pastor Lonnie Sena, kasamtang ang Health Director, ang mipahat sa nagkariang life coaching tools aron masangkapan ang mga partisipante gikan sa 22 ka mga distrito sa mga praktikal nga estratehiya nga makatabang sa matag usa nga mabatunan ang balanse o hapsay nga pagkinabuhi uban sa Dios.
Paghuman sa COVID-19 pandemic, mas ning doble, mas ning triple pa ang mga challenges or mga concerns when it comes to mental health. And karon madungog nato, mabatanon man, matigulang man, adunay mga ginaagian psychological. And I believe ang ato ang iglesia, our church, gitagaan og kaban sa kamatuoran nga maghatag og tinuod nga kaayuhan. Sa bisan kinsa man nga kini naayong mga ginaagian psychological or mental. Through this event karon sa NEM, ato anang ipagawas, ato nang hisgutan nga ang atong mga kamatuoran muadto gyud sa mga panimalay, sa mga individual o sa mga komunidad nga atong ginaserbisyohan. Positibo ang resulta sa pinakaunang mental health training ug nabusog sa mga impormasyong spiritual ang mga partisipante. Samtang may pasalig ang Health Department sa NEM, nga ipadayon ang nasugnang advokasya sa pagpalig-on sa kapasidad sa matag iglesia sa natad sa mental health. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga, Northeastern Mindanao Mission, kini si Kapaglaom Clyde Iquilan, alang sa MISPA Live News and Commentary. Mga kapaglaom, atong suportahan ang mga programa nga susama ni ini. Dahang salamat sa mga report, Kapaglaom Clyde. Sa laing bahin, kahimuan sa Combined Offering Plan kon COP na himong panalangin sa Mutya SD Church. Ani ang detalye, gikan ka Kapaglaom, Stephanie Hugalbot. Ang pinasahi nga pakigdugtong diha sa Kaminyoon, gitagaan og higayon sa pagpalig-on sa usa ka marriage encounter seminar nga natapos sa pagbag-o sa mga pakigsaad sa salag sa Kaminyoon. Partisipante ang tanang magtiayon sa Mutya SDA Church sa maong seminar nga gidumalahan ni Pastor Abel Vergara. The renewal of vows is very important for couples because the vow is not just a week, is not a month, a year, but is a lifelong journey. So it's a journey of love, a journey of commitment, and a journey of faithfulness. Every now and then they need to renew that so that it will strengthen their love, it will strengthen their commitment, it will strengthen their faithfulness to each other. Gisangkapan ang maong panagtagbo sa mamumulong mismo, diin ang iyang dugay kasinatian sa maong nga field of expertise, dako og kahimuan alang sa mga ming partisipar nga mga magtiayon. Sinatiun nato ang magtiayon sa pinakadugay na diha sa salag sa panaghiusa aron atong masayran sa ilang personal nga sekreto sa lahutay nga ilang kalipay sa ilang mga panaghiugan. Ang among Kaminyoon, niabot na gyud og 57 ka anyos. Pag minyo na mo, akong gipili ang akong bana og iya pong kong gipili tungod sa among hiniusa nga usa ka butang nga mao gyud ang gitawag nga gugma. Kay kita usa ka magtotoo, di nato malimtan gyud nga naay Ginoo nga nagpaluyo nato once nga maabot ang panahon sa panaglalis, murag naa day ang Ginoo nga pakita nga mo'y makapugong ug kita makapailob. Dako kay impact sa church tungod kay daghan ang mga na bless, labi na kadtong mga magtiayon nga ang ilang partner wala pa nasa pag-alagad, pero atong makita nga dasig ug nakahatag sila og mga pakigsaad at tumangan sa Ginoo nga nakahimog kalig-on sa ilang kaminyoon. Ang sagrado nga pakiglambigit diha sa Kaminyoon, gipalig-on karong May 19, 2024. Kani usa ka pagpahinumdom sa usa ka constitution nga dunay pundasyon didto pa sa tanaman sa Eden nga ang Dios mismo ang nagpatukod niini. Busa, gikan sa kinatasan sa Kaminyoon hantod sa kinabag-uhan, makita ang lig-on nga pisi nga nagpugkos niini. Ug unsa ang gihiusa sa Dios, walay tawo nga makapabulag niini. Gikan dinhi sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, Western Mindanao, kini si Stephanie Hugalbot alang sa MISPA Live News and Commentaries. Daghang salamat sa makapadasing report, Kapaglaom Stephanie Hugalbot. Sa Lake Cebu, South Cotabato, usa ka pinasahing sectoral fellowship
Adventist Training Center ang isalmutan sa tulo ka mga sektor. Atong sa taon ng tibok nga kalihukan kauban ni Jayan Sangrea. We are currently here at Lake Cebu Training Center for Intersectoral Fellowship of Sector 8, 9, and 10 of Southern Mindanao Mission. Dako kaya akong kalipay nga naka-attend nining intersectoral program naghihimo sa ato nga mga pastors ug sa ato nga mission. Kay tungod dinhi ato na himamat ang mga nagkandaiya nga mga kaigsunan. Unya nahimo usab ini nga pamaagi nga magkahiusa. Lain-lain nga mga lingwahe, lain-lain nga mga tribo, pero nagkahiusa sa pag-alagad sa Ginoo. Ang katuyuan ni Intersectoral Fellowship sa Sector 8, 9 ug 10 mao ang pagpabilin sa malig-on nga relasyon sa mga kaigsunan ug tungod niya na naghimo kami nining usa ka dako nga panagtigom ug among gidapig ang ato mga pangulo sa iglesia ukod sa kay Elder Caderma ug sa kay Elder Nildo Mama. Let's all carry the light of Jesus and spread the love and hope of our Savior. This is your kapaglaom Jayan Sangria reporting for Mispa News Live and Commentary. Padayon sa kadasig ug paglambo, Southern Mindanao Mission. Alang sa atong balitang internasyonal, usa ka seremonya ang nagmarka sa sinugdanan sa historic UCI Center sa Bangladesh. Ang Canadian volunteers nagtabang sa pagtukod og sanitarium sa Peruvian jungle. Kini nga mga sugilanon igapahat ni kapaglaom kin sa Larda. Ang seremonya sa groundbreaking sa building sa Bangladesh Urban Center of Influence o UCI adunay kapin sa 130 ka mga nanambong. Ang kalihukan naglakip sa mga opisyal gikan sa North Asia Pacific Division, Bangladesh Union Mission nga kawani sa komperensya nga representante sa eskwelahan, nga ehekutibo sa asosasyon sa mga laiko ug lokal nga mga miyembro sa simbahan. Ang pagtukod sa building nagtumong sa pagbutang sa usa ka dental college ug nagpalapad sa kasamtangan nga Dhaka Adventist Pre-Seminary and School. Ang proyekto maghatag og financial nga kapasidad sa pag-establisar o pagbag-ong international nga mga eskwelahan sa dagkong mga syudad kada tuig o pagsuporta sa tinuig nga graduation sa 20 ka mga Adventist nga dentist. Kini makapalambo sa himsog nga pagtubo sa simbahan gikan sa mga punuan pinaagi sa pag-usbaw sa lokal nga ikapulo sa simbahan. Usa ka grupo sa 28 ka estudyante sa Canada og tulo ka magtutulo gikan sa Fountain View Academy may bisita sa Pucallpa, Peru aron suportahan ang mga Peru projects. Ang ilang misyon mao ang pagtabang sa daghang tawo nga makakaton bahin kang Kristo og pagdumala sa buluhatong pagpanukad alang sa sanitarium. Sila nakigbahin sa adlaw-adlaw nga mga programa sa pagtuon sa Biblia, nagpaambit og pagdayeg sa kinatsila og Ingles ug nagtrabaho sa mga buluhaton sa panaderya. Nagandam sila og yuta alang sa ilang sanitarium ug naghimo sa mga inisyatibo sa pag-ebanghelyo. Mga nakaabot sa komunidad sa Panaylo, diin nahimo ang mga Nueva Esperanza Seventh-day Adventist Church. Naghimo sila og usa ka pagtudlo sa lokal nga mga batang lalaki o babae bahin sa kahimsog o naghimo sa usa ka programa nga bakasyon sa Biblia nga eskwelahan. Ang mga voluntaryo nag-organisar usab og usa ka konsyerto sa musika sa Central Seventh-day Adventist Church sa Pucallpa diin 150 ka tawo ang nagtampok alang sa pagsimba. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede na mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. O magkato ang mga impormasyon nga nakailap kaysa balitang international, ikaw ako matagan o paglantaw sa maing kasanitian, bisan man sa kalibutan. Kini si Ken Salarda, alang sa Mispa International. Daghang salamat kapag lang Ken Salarda. Sa pagbalik, Manolo Fortich Seventh-day Adventist Church nagpahigayon og pinasahing baccalaureate program alang sa tanang mga graduating and completer students sa tibok distrito sa East Jordan Association. Sa Mispa Commentary o sa modernong kapanahonan,
Nausaba ang dagan sa metodolohiya aron sa pagkapig ngadto sa uban diha sa pagkahimong miyembro sa Iglesia Adventista? Unsay mga ilhanan nga ang usa ka individual andam na sa pagdawat sa bagong kinabuhi? Aduna ba'y mga gikinahanglang makitaan sa kinabuhi sa usa ka tawo aron nga kini mahimong sakop sa iglesia? Dios ba kita nga makakita sa kasing-kasing sa usa ka tawo aron nga kita magaingon siya andam na nga mahimong sakop sa iglesia? Kini ang pagabat-baton kauban sa Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Alvin Salarda. Og si kapaglaom tawing adunay mga makapaikag nga kasinitian kabahin sa inflation. Kini og uban pang mga balita at angi dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Transform your life to a happier, livelier, and healthier you. Discover the power of wellness. Share the gospel. Strive well, be well, and live well. With our new host, Pastor Teddy Baang and Shirley Coligado. Live well. Feel great! Heal thy lifestyle. Premiere Night, April 24. Impormasyon o kalinaw. Benepisyo. Inisyatibo. Proyekto sa mga ahensya sa gobyerno. Livelihood programs o negosyo alang sa dugang paninapit. Matag adlaw para sa pamilya. Kung kana, imong gipangita, atangin ang pagbalik sa Partners of Hope. Programa na mamahimong tulay sa paghatag og kalambuan alang kanimo ug kanako. Kauban si Charms Sineneng, matag Webes gikan sa alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mao kito itong mga programa nga atong atangan dinhi lang sa Hope Channel, South Philippines. Sa pagpadayon mga higala, Manolo Fortich Seventh-day Adventist Church nang pahigayon og pinasahing baccalaureate program alang sa mga graduating and completer students sa tibuok distrito sa East Jordan Association. Ani ang report gikan kay Kapaglaom Daniela Jean Canubas.
Nagmaya ang langit sa kadasig sa atong mga kaigsuonan, nga daw rin dakong kasing-kasing sa pagdasig usab sa ubang membro sa iglesia. Dang, salamat sa mga report. Kapaglaom Daniela Jean Canuvas. Mga higala, ikaw ba naglisod na og kwenta sa kadaghan sa imong kwarta? O di ba kaha, naglibog na ka unsay unahon tungod kay ang mga palaliton hastang mahala na? Dili ba ka tungod ni sa ilang gitawag nga inflation is real? Oy, si kapaglaom tawing adunay sugyot kung unsay angay buhaton kabahin nini. Atong paminaon dinhilang sa unsa daw? Unsa daw? Nakabantay ka ba nga ang imong kwarta mura na lang og walay kwenta? Kani ang usa ka libo mura na lang og sinsilyo. Apan ang uban naglibog. Kay kung kanusa ang uban sa pagpaningkamot mura nagmabunog, ana pay bayron nun nga nagtapunog. Apan ang uban sigig laag kaon sa Facebook nga paibog. Unsa daw? Yes mga higala, inflation is real. Ang atong pagahisgutan karong hapuna. Atong paminawon sa atong mga kapaglaom kung unsay pinakanindot nga tambag aron ang income o gasto mahaom. Tara, atong susihon. Nabati ba ninyo ang inflation? For me, yes. Like especially as a student, pabantayan na mo most sa mga food, mga restaurants, food chains, like grabe na inflation mo compared jud na mo kaysa before na. Na-feel sad nako especially since ga-travel sad ko sa Bukidnon sa Google Live, so ang travel gyud ana kay mahal ang pamasahe gyud ana, sir. Since ga-dorman ko and kami nagabay sa mong food, maano jud ako natagas ng presyo sa mga palitunon, and sa transportation sad medyo mahal na ang singil sa mga jeep. Ang ako unta ni tasaan ng sweldo kay tungod kay mga lagi pang maliton di na gyud makaya. Ang tubig gasaga po sa kuryente. Ang mga bata dagko na pud na uban ini pangayon. Ang ako lang bisig dungagan lang gamay. Mura gyud na. Hindi kung dili man bungagan ng sweldo, ang bugas baratuhan lang. Murag kada adlaw nagsaka. Kada adlaw siya nagsaka. Unya ako senior citizen na. Wa pa jud ko kadawat. 65 na ba ako. Pero lisod gyud kay para sa ako nga nakoy maintenance. Lisod gyud ko pero kanang makapalit lang ginagmay niya. Tagaan ko sa kumaanak na may trabaho pero di man trabaho nga kuan gyud kanang on call ba. Ang kalisod gyud gibati gyud nako. Gibati gyud akong kalisod sa unang panahon. Sa may angay na tong buhaton karon nga aron dili jud kay ta maglisod sa mga palitunon nga nagkamahal gyud. Na mao gyud na problema nga wa matay mabuhat ana. Wala may sige magfollow up ang mga kuan nga ikuan na ipag muubos bisaka naman inuon. Ana ba? Since students pa man, I think for us, it's more of giving awareness, good, and education na there are daghan sa mga people na who can't really afford, especially the inflation rates na kanang high prices na kaayo. And since like mahal na gyud, especially the cost of living na sad, and gamay pang sweldo mayan na. So yeah, awareness good and sharing its importance po. Ako kay mag-save na daghan mo kay ko example ka ng mga Shopee, ana. So para ma-less ang gasto kay siguro ka na mag-save for myself una kanang dili lang jud mag-go beyond what I need for now. Siguro i-prioritize lang sa gid ang needs before ang wants. Like example, instead of kanang magpalit sa yung mga gusto, i-save na lang to pang tabang og pay, example sa electrical bill, sa water, kay diha man gud mas dako og bira sa kanang mga bill sa balay. Dako gid mabayaran tong parents an. Walang iampo sa Ginoo nga
kumuton ang kasing-kasing sa mga negosyo, ubisan gamay ang kuan. Ano yun na? Naman mahimo unta kung magtinabangay lang bitaw nga kung ubos food ilang tang pagpalit, sumagi food ilang pagbaligya. Mahal na daan ang ilang pagpalit di ang katong uban imahal na unsa pa magaginansya nila. Unsa daw? Mga higala, bisan tuod nga medyo isyo kining hisgutanan og daghan pod kanato ang gakaapektuhan. Apan ang ato lamang pinakanindot nga buhaton ang unsay angayan og sa kanunay ang Dios atong lauman. Tungod kay ang Philippians 4:19 nagpahinumdum kanato nga ang atong Dios magasangkap sa tanan natong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha kang Hesukristo. Kini si tawong galigo na ang utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag lamang towing. Dugang nga report gikan sa General Santos City. Usa ka programa alang sa pagpadasig sa atong mga church clerks sa iglesia ang gipasiugda sa Southern Mindanao Mission. Mao kini ang Church Clerk Orientation and Training. Alang sa tibok nga detalye aniya ang report gikan kang Kapaglaom Hanilin Asoy. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Sulod sa pipila ka mga adlaw, ang atong kauman sa Southern Mindanao Mission nagpahigayon og Church Clerks Orientation and Training, kauban sa pagdumala ni Pastor Enreli Yata, Executive Secretary dinhi sa ato ang misyon. And one of the program that we design is to train and orient our church clerk sa atong mga iglesia. And we are very thankful that more than 100, close to 200 delegates coming from every churches responded the call of having an orientation and seminar to all our church clerk. The purpose is to train and equip all of them, especially sa bago nga system sa ato nga church. And with this new system of our church, mahimo na nato ang proper membership audit. Mahimo nato ang inventory sa atong mga churches. I would like to express our thanks and appreciation to the Southern Mindanao Mission Secretariat team for organizing this program. We also encourage to all church clerks. Maybe before you came to this training, you thought that who is the church clerk? It's a very simple responsibility. But hopefully now it makes a difference. It changes you because you are in the sacred responsibilities, preparing the members, the soul, for Christ's soon coming. Because God has called every one of us to serve, He has qualified us to do great things in carrying out the responsibility He has given to each of us. Kini si Kapaglaom Hanilin Asoy, reporting alang sa Mispa Live News and Commentaries. Daang salamat sa mong report, Kapaglaom Hanilin Asoy. Mga kapaglaom, sa modernong kapanahonan, nausab ba ang dagan sa metodolohiya aron sa pagkabig ngadto sa uban diha sa pagkahimong miyembro sa Iglesia Adventista? Unsay mga ilhanan nga ang usa ka individual andam na sa pagdawat sa bagong kinabuhi? Adu dabay mga kikinahanglan makit-an sa kinabuhi sa usa ka tawo aron nga kini mahimong sakop sa iglesia? Dios ba kita nga makita sa kasing-kasing sa usa ka tawo aron nga kita magaingon siya andam na nga mahimong sakop sa iglesia? Kini ang pagabatbaton kauban sa Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Elvin Salarda, alang sa Mispa Komentary. Daghang salamat Maker and Analiza alang sa usa na usab ka mabulukon nga Sabado nga inyong gihatag diri kanato sa Mispa Live News and Commentary o alang sa atong missions and conferences, ilabi na sa mga communication directors no nga kanunay gyud nag-push, nag-motivate sa atong mga news team aron nga makaproduce ta og mga news around Mindanao. Daghan gyud kayong salamat ninyong tanan mga kapaglaom. Niining bag-ong kapanahunan, usahay atong malakbitan kung nagbag-o ba ang atong estratehiya when it comes to membership sa atong iglesia. Doon na ba'y kalambigitan ang retention span sa ato ang
ibanghilyo ni ini nga panahon. Kini pagabat-baton of course kauban nato karon nato Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Elvin Salarda. Pastor, happy Sabbath and Yes, happy Sabbath charm. Mayong udto. Among gikalipay, Pastor, nga ikaw nakig-uban ka nato nining taknaa, and we would like to really discuss interesting things, mga butang nga makapadugang sa atong kahibalo. Kay ingon pa nila, Pastor, no, ang lungsod nga nasayod, Yes. makabalog unsaon niya pagtimon sa iyang kaugmaon. That's true. And I also believe nga kitang tanan kung sa atong iglesia nakabalo sa dapat mga pundasyon nga atong may balaan, kita molhutay niini nga That's pagtuo. true. Pastor, let's talk about evangelism. Nagbag-o ba ang atong metodolohiya when it comes to having encouraging others to be part of the church? Daghang mga estratehiya nga ginagamit nato sa church. Dahil mga moderno nga gipaggamit nato tungod kay ni among punta sa moderno nga panahon. Pero ang teaching sa church, wala gyud na siya mausab. Wala gyud na siya mausab. Siguro makaingon lang ta nga, uy, sa una 1 month ang wali, karon mubo na lang kayo. Oo, okay. Ang mubo na daw karon ang retention span. So di na kinahanglan nga pila pa ka days and nights nga hatag og evangelism mga wali sa matag gabi. So muna nga tungod ni ana na natay mga mubo nga mga approach, pero ato nang gi-compensate nga before kining mga tawhana maingon nato nga ma-prepare for baptism, ang ato gyud nga fundamental belief sa church kinahanglan thoroughly masabtan gini pag-ayo sa matag usa nga mo-commit sila to accept Jesus and become a Seventh-day Adventist. Kay dili pwede nga mahimo silang Seventh-day Adventist unya wala sila kanang lalom nga kasinatian o pagsabot unsa ni nga commitment ang ilaha nga gisulod. Because we cannot afford nga just simply nga ganahan ko magpa-baptize, Pastor. Gusto ko mag-join sa inyo sa Seventh-day Adventist. Yes, okay kay now. That is a very welcome idea. But we have to ask this person, are you willing to carry your cross and follow Jesus and live an Adventist lifestyle? Base pagkahuman charm, sa mga istorya nga atong madungog, nga paghuman lang og baptism. Uy, nanigarilyo na. Kuman lang og baptism, nag-inom na. So, that is not a commitment because baptism is a commitment to serve and follow Jesus as a disciple of Jesus. And that is expected nga humani mo og baptism or even prior to your baptism, nag-practice na ka sa pagkinabuhi to follow the righteousness of Jesus, to follow the Christ-like character. Naigingon, Pastor, ba nga, sa panahon daw ni Jesus Christ, wala na daw nag-need og mga, di ba kay we have to like have a Bible study, thorough Bible study, so that they can understand what they are entering into. So, sa panahon ni Jesus daw, puro teaching, and then wala man daw gi-mention dito nga, naghatag pa siya mga doktrina, pila pa kagabi, diretso man. I mean, maingon na daw ako, mutuo ka, kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas, og pagabautismuhan. You know, ang basic teaching about salvation is you believe in Jesus Christ, then you will be saved. Inanara na ka simple ra gyud kayo. Pero kung imo nang tan-awon, that is deep. Lalom na kay na siya. Because once you accept Jesus as your Lord and Savior, ang lifestyle ni Jesus, ang teaching ni Jesus, imo tong sundon og imo tong kinabuhian. Dili kay mo ingon lang ko nga I want to become a disciple of Jesus, I want to become a Seventh-day Adventist. Unya mamatik bautismuhanin ka without commitment nga mosunod ka sa teachings ni Jesus. Otherwise, if example na sa ato sa church, doon naman tay 28 fundamental beliefs sa church. And I look at it, kining 28 fundamental beliefs sa church, they are equally important. If a person is baptized without having a Bible study of the state of the dead, pagka human ang nagbaptism, pag panahon sa kalagkalag, dito na nimo makita sa sementeryo. Kung wala siya natudluan sa atong Christian standard nga pagtulunan, pag simba na simban, basige spaghetti na siya. So kung wala siya natunan about stewardship, so musimba na siya nga walay halad-halad. So these fundamental beliefs of the church, they are very important nga before ang tao mo commit into baptism, by heart, by mind, by life, makita nato ni siyahang kinabuhi.
But is it our duty, Pastor, our responsibility that maybe after baptism, maybe someone is like, kumbaga, infant pa, Yes. na nangangapa pa og unsay buhaton. But I believe it is our duty nga ato siyang i-remind and nurture the soul that has been brought to Christ. Yeah. Ang atong nga church na ay gitawag karon nga Global Discipleship Program. O kanang Global Discipleship Program, kung mo yun ay sundo nato sa church, kay mo mag yun na ang mandate sa church, kay ang sugo si Ginoo, make disciples of all nation. So kung i-disciple na sila, before sila nabautismuhan, familiar na sila sa kinabuhi sa Adventist, they have probably joined into the care groups, they have been our friends, o niya na kasinati na siya, kay nasuod na sa tuwa. Even before becoming an Adventist, nag-practice na siya sa lifestyle sa usa ka Adventist. Og sa dahil ang ginawa na si Jesus as Lord and Savior siyang kinabuhi, ang ato nga nurturing program nagpadayon. So, kung imong tanawon, ang nurturing program sa church, even before baptism, nagsugod na pinagi sa individual nurturing program or discipleship program. Sa ato pa, Pastor, if I got you right, Yes. murag kumbaga, if we put that into a perspective, sa kanang reality nga perspective, we prepare the soil. That means we establish a relationship. Yes. Pagkahumana na, we want to be with these people and tell them about God. And then they eventually will know God and discover the way to God. That's why they receive and accepted Jesus Christ through baptism. Yes. Mao ba na siya ang ato ang Yeah. rota? Ang ato nga source book sa atong discipleship program sa church, sa ato sa Seventh-day Adventist Church, gihatagaan ta og very concrete kaayong discipleship nga kanang program sama anang sa farming, example sa farming. Natay gitawag og kanang sa farming, di ba? I-prepare ang ground, then i-plant mo ang seed, then imong i-cultivate, then human harvest, then i-preserve, then sunod mo propagate na pud siya nga magtanom aron musanin na pud. So kung kini nga example nga gihatag sa General Conference sa resource book nato in disciple making. So pagtanom pa lang daan, sa preparation pa lang daan, kato natong pag-amigo nato, then pagtanom nato, kay amigo naman nato, tamna nato sila sa pulong sa Ginoo, so Bible study na, then pagka human i-cultivate nato aron motubo gyud siya. So imong tanaw ni siya nga process sa farming, there is no shortcut. Every phase of the plant mo go through yun na siya hangtod siyang harvest nga time. What will happen if dili ni siya ma-follow, Pastor? So kung dili na siya mapalo, nag-harvest ta og mga gitawag nato nga musulod sa church nga mahimo silang mga most often matawag nato mga liabilities sa church. And even the cause of Christ will be at stake. Kay example, kung ang farm god mais, kung 4 months na siya ma-harvest, pwede ba na ma-harvest nimo usa ka bulan after? Ang usa ka diri sa ato nga source book sa atong I Will Go nga source book sa ato pod nga General Conference. Kung ang usa ka inahan nagmabdo siya, unya 9 months siya, pwede ba na ipakataon nimo 5 months pa? So kinahanglan jud ka moabot sa insakto nga maturity para nga mahimugso ng bataak nga insakto gyud siya sa edad, mabuhi gyud na siya. Nya dahil sa dihang mabuhi pag yun na siya, imo pag yun ang atimanan. Na kung isut ka nimo charm, what can you expect? What can you expect? There are those who, I talked to someone and this someone is something, kabalo ko nga, ligon siya nga pundasyon. He said, ang iyang papa was baptized nga, as in walang-wala, dili pa yun ready. Pero they were carried out gikan sa iyang nga generation until sa next generation. Okay. And he is just emphasizing that we cannot really judge the calling of the Holy Spirit kay wala ta kabalo kay dili man daw ta Ginoo nga mutan-aw nga kini ba siya ready or not. What can you say about it, Pastor? That's true. There are some really exceptional nga mga situation nga kadyot silang nakadungog, then diha-diha naghimo sila og decision. Then, hangtod karon nakita nato nga nagpadayon sila sa iglesia, na haligi pa sa iglesia.
we are happy to that. Pero that is only a very small fraction nga atong makita nga nasulod sa iglesia nga inaana nga mga situations. Because we really do not know. Pero sa atong church, naghihimo pod siya og kanang pamaagi nga as much as possible, every person nga mudawat ni Jesus should know og unsa ilahang commitment kay ilahang nga gisudlan. That is why sa atong nga church manual, ang elders, ang pastors, kung naay mag-decide og baptism, pangutanon na siya, dili ingon nga ipalayo nato siya nga di mabautismuhan. Pero pangutanon nato siya, ihabag yung nasabtan. Nahibalo ba gyud siya unsa iyahang sudlan nga pagtulunan. Kay later on ug makakon ay wala di pa man ko ready ani. Is it hard, Pastor, to become a Seventh-day Adventist? Dili man siguro. Ang ako lang mo lang ni. Tungod kay I'm already a 4th generation Seventh-day Adventist. So wala ko kagi og mga So kumbaga sa uban nga naagian po. uban nagian. Pero sa mga nakasulod pod, ako nakita nga naapoy uban nga struggle gyud kay dunay mga persecution sa ilang family, dunay giabandon sila. Pero naapoy uban nga they did not make it, they have not gone through that process kay ang uban pod supportive pod kayo na Adventist na siya, nabuutan na kay siya. So maybe in lakalailahay lang ang mga experience siya, pero eventually kung tanaw nimo ang pagkinabuhing Adventist, it's a very simple life nga dili yun siya demanding o niya I don't think we don't think nga hard siya. Yeah, it's not really hard. Kaya usahay mo mag-ingon mo nga lisod kay ng Adventist no. Kana noong gidumilian ka sa mga butang nga dili maayo mo nunay. So I don't think because ang teaching sa scripture kana mangod pagkinabuhi nga simply yano nga kinabuhi mag-alagad nga kana bang walay kabilinggan nga focus lang yun sa Ginoo. I think that life is not really hard. Thank you so much, Pastor. It's a meaty discussion, and I would like to now talk. I would like you now to talk to our viewers, to members of the church, maybe to the layman, and to all those who are heads of the different ministers that we have in the church. So maka-remind sa ato kung unsa gyud ang main nato nga cause or main nga ato nga kumbaga how we bring the souls back to Christ. Ato lang hinumduman mga kaigsunan nga ang Great Commission is to make disciples of all nations. Unya, kung saon na to pag-disciple ang mga tao, ato silang tudluan unsaon pagkinabuhi sama ni Ginoong Hesus, sumala sa makita nila sa ato nga kinabuhi. Then dungagan na to og Bible study, niya giyahan na to sila unsaon pagkinabuhi nga usa ka disciple ni Jesus, unya sa mga pagtulunan sa atong church nga ato pong ipaambit sa ilaha. So we are preparing them to become a very faithful Seventh-day Adventist or disciple ni Jesus. Even before their baptism, we already taught them this is the way to live a follower of a disciple of Jesus. Then human silang baptism, of course, ang church na amantay nurturing nga program nga nagapadayon, atay care group, na atay personal ministry, na atay family life ministry, mo ni sila ang magdugang pagyod, pagbansay sa matag membro. So, ang brethren, let's go to the discipleship program sa church, the global discipleship program sa church. Kaya kini nga programa, God willing, ang ato nga mga produkto nga atong madala diya sa tilan si Ginoo through the work of the Holy Spirit, not asa, kay ang conversion is the work of the Holy Spirit. Kita, ahinti lang ta, nga gigamit sa Holy Spirit channel nga kini mga tawhan na ato silang magayran paingon ngadto ni Ginoong Hesus. So kung ato ning hinuon himuon ang Global Discipleship Program, pinaagi sa care group, pinaagi sa family life, pinaagi sa Sabbath School Ministries Program, pinaagi sa Women's Discipleship Program. Daghang kaitang mga program makiigsunan. You have the I Will Go, we have the resource sa ato nga Adventist Discipleship Program. Kung mabasa nato ni dili yun ta matalang mga kaigsunan nga this is the way. And dili na po dahin ta magunahuna og paspas yun og baptism. Kay basta lang yun nga mabautisman, no.
kinahanglan atong himuon nga kanang mabautismohan nakasabot gyud. Ang atong goal mga kaigsunan, maghimo tag disciple unya atong daghanon. Unya dapat daghan unta gyud ang madala sa tilan sa Ginoo. And we are praying na there is outpouring of the Holy Spirit, parang thousands and millions will be baptized. Pero kinahanglan ato pong tanawon mga kaigsunan. Dili lang for the sake of baptism, but really for the sake of their salvation. Amen for that, Pastor. Thank you so much. Mga kapaglaom, nagkaanam kabago ang panahon, daghan na kay tag mga strategiya nga gi-inject sa ato iglesia or even sa nagkalain-lain nato nga mga kumbaga affiliation sa matag adlaw, no, magkalailahi ang mga ngalan niini karon we have global Discipleship program. Global discipleship program. Pastor, daghan kitag mga Yes. programa and we name it every year differently but the method is the same. Yes. Mga kapaglaom, the method is the same. The gospel is the same from the beginning up to this time. Even if ingunta nga modern na karon, but still the gospel, the message is the same. Walay nagbago o wala nag-usab ang atong Ginoo, mga kapaglaom. Ato lang hinumduman, just like istorya ni Pastor karon diri, no, that the best evangelism tool that we can use is our lives. So please let us continue to pray one another. Kung moingon ta karon, Pastor, we have to harvest thousands of souls. That Yes. also mean that we have to pray and bend our knees in 1,000 times. That's true, that's true. Thank you so much, Pastor Elvin Salarda. Karon mga kapaglaom, atong ibalik ang Maker and Annalisa alang sa mga dugang nga balita nga ilang ipahat kanato diri sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa katinawan kabahin sa metodolohiya aron sa pagkabig nga tusoban diha sa pagkahimong miyembro sa Iglesia Adventista. Ang Dios magapanalangin kanunay sa itong mga lideres sa Iglesia. Sa pagpadayon mga higala, North Central Mindanao Conference, ubahan sa pakig-alyansa sa Hingog Sanitarium and Hospital ug Persila Wood Team, nagpahigayon og pinasahing serbisyong medikal sa Sagiyaran, Marawi City. Ana si Pastor Ray Arellano maghatag sa balita. Assalamualaikum and good afternoon sa atin lahat. We are doing this program sa Seventh-day Adventist because we want to let every Muslim in this place know that we love them. At the same time, gusto rin naming ipakita na yung mga kapatiran natin na mga Muslim are our elder brother. And walang pinagkaiba at kailangan tayong magka-unite, especially while waiting sa panahon sa Day of Judgment at sa pagbabalik ni Nabi Isa alayhi salam o sa atin ng mga Adventist si Jesus Christ. So salamat at we hope na may pagpatuloy natin yung gawain natin, especially sa pagtulong para sa ibang mga tao sa ipara natin dito sa Lanao del Norte at sa Lanao del Sur. Salam and good afternoon sa inyong lahat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ako nga po pala si Alpata Uto, presidente po ng Bakwit Village Phase 2 sa Giran, Lanao del Sur. Nagpapasalamat po kami sa serbisyong. So maraming salamat po sa inyong pagbibigay serbisyo. Pakarami pong benepisyo ang naibigay po ninyo sa amin dito. Marami pong mga taong hindi po nila kayang pumunta ng ospital dahil sa kawalan po. Hanggang ngayon ay wala pa rin pong kasiguruhan na makabalik po kami sa tutuloy sa mga bata, sa mga may sakit po. So ang tangi po lamang namin masasabi, maraming salamat po. Maraming salamat. Sana po maulit po ang medical mission na ito. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nandito po kami sa Sagiyaran, Marawi City. Nagkandak ng medical mission
in collaboration with the Wood team as our sponsor, together with the Hingog Sanitarium and Hospital. Ito po ay aming bigay puso pagserbisyo sa mga tao dito, especially yung desperate people because of Marawi SIDS. And we will give them free medical medicine, free services, circumcision. Salamat sa cooperation sa lahat ng mga tao dito. Aming wish ay palagi kayong malusog at mag-apply ng health principle upang tayong lahat ay mag-enjoy sa ating buhay. Maraming salamat po. Daghang salamat kapag lang Pastor Ray Aureliano. Sa pagbalik, Children's Ministry Certification Level 2 gitambungan sa mga magtutudlo sakop sa North Central Mindanao Conference. O graduating grade 12 students si Adventist Medical Center College giandam o gibansay pinaagi sa spiritual o recreational camping. Kini ugban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Kaguol, kahadlok, kalisang, unsa pa. Adunay libo-libong problema, apan ang Ginoo andam maminaw kanimo. Ang kaguol mahimong kalipay, ang kahadlok mahimong kaisog, ug ang kalisang mahimong kalmado. Alang sa mga naglisod ug tulog o adunay problema sa kinabuhi apan walay maduulan, mag-uban kita sa pag-awit, pagdaig ug pag-ampo atangi ang bagong programa Praise and Pray. Kauban ni Pastor Joe Calipod ug Pastor Roxy Pito. Premiere Night, April 24. Mga kapaglaom, atong suportahan ang mga bagong programa dinhi sa Hope Channel South Philippines. Pinaagi lang sa pag-click sa like, subscribe, and share sa mga live streaming sa atong social media sites. Sa Iligan City, mga higala, graduating grade 12 students sa Adventist Medical Center College giandam o gibansay pinaagi sa spiritual o recreational camping. Si Kapaglaom Rex magayagyag sa mga balita. Paksa. 24 lang ka boka. Ang tao nga naandam nahilabi pa kaysa sa tao nga maalam. Mao kini ang gipadayag sa grade 12 students sa Adventist Medical Center College, Iligan City, kung diin sila nagpahigayon og recreational ug spiritual camping niadtong Mayo 10 hangtod 12 ning tuig 2024. Ang mao nga programa nahimutang sa AMCC Farmlot, Barangay Santiago, Iligan City ug gidaluhan sa 177 ka mga individual nga gilangkuban sa mga estudyante, faculty, kapulisan, BIPAT ug master guides nga maoy nangulo sa mao nga camping.
My first time, nindot jud siya, especially pag try na ko ani. Kabalo kog nangurog ko pero G lang Japon. I met new friends, tapos mas nakabanding na ko ang ubang taga-section sa grade 12. So yeah, it's a great experience for me. Tumong og tinguha ani nga programa mao ang pagpakighigalaay sa mga estudyante ug sa pag-andam kanila sa kinaulahiang panahon pinaagi sa pagkat-on og basic survival skills ug pagpalambo sa ilang espiritual nga pagkinabuhi. Since this program is not just only a camping but also a spiritual camp, so the groups, the students were divided into different groups, and they were expressing their experiences about their life with God and the life without God. Gihulma pud usab ang mga partisipante nga mamahimong responsable ug mahigugmaong higala aron sa pagpakita sa kinaiya ni Kristo sa matag karon ug unya. Kini si Rex Arellano gikan sa North Central Mindanao Conference Mass Media alang sa Mizpol Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Rex. Mga higala usa ka sugilanon sa usa ka gikahadlokang kriminal kaniadto ug napuno sa tato nga mga biblikal nga elemento. Ang nawong ug uban pang parte sa kalawasan. Apan naangkon niya ang kabag-uhan sa dihang iyang nakaplagan si Kristo. Ug tungod sa iyang mga kaagi ug pagbago, gikuso-kuso siya sa pagsulay nga maoy nakapaluya ug nakapabackslide nga daw wa nay paglaom. Apan tungod sa programa sa Hope Channel South Philippines, naluwas siya sa maong pagkawala ug nahibalik sa pagalagad. Atong sayron ang tibuok sugilanon ni Oliver Balaba. Wala yun ang programa sa Hope Channel, labi na gining pangutana pastor, kining harana sa Kabuntagon, panimbaya. Mo gini kasagara man ako ginatanaw, layo na gid siguro kay kung panaw sa dili maayo ron. Kay ako baya sa tinuod lang, wala ko nagtubo nga Seventh-day Adventist. Humok kaayo sa ko nga mubalik didto. Kay wala man ko napatubo nga ingon ana. Ang pangalan di ay si Oliver Balaba. Sa una nagpuyo ko dito sa kining Initaw. Kaya naminyo man ko og taga Bunawan, mo nang anak ko sa Barangay Bunawan daron. Yun, dito mi magsimbahan sa kining Kabaksanan Church. Sa wala ba gyud na Adventista, grabe gyud og kanang karakter nako nga di mayo. Sa una nagtubo gyud ko sa Initaw. Diha sa Initaw, Barangay Tubigan, grabe ka ilado kinako dinha. Wala ko na ila dinha nga kining buutan, na ila ko dinha nga badlungon. Disco, bisan asa, bisyo, inom, sigarilyo, usa gid sa pinakagrabe nga sala nako. Katug yung nagsugod nako og panghilabot og tao. Gamay nalay kulang nga mukutlo og kinabuhi. Daghan ko gipantigba sa una. Gamay bikil, diya sa imnanan, manigbas dayon ko. Walay mga nada nga mga buhat, mga labig bato sa bus, naling katong mga balita sa una nga mga bus nga nangabangag usa ko sa naghimo adto. Kalitra man gayo to siya. Naay panahon nga nibati ni santop sa kung una-una usa kong kasing-kasing bang gaan kay kung pamati. Manauligo ana din nang paminaw ginako nga lami man iadto sa simbahan. Magkahimuot ko nga naman kay dili man ko hinimba. Pero nganong nibati ko og sama adto na unsay gihimo sa Ginoo, nagpadala siya og usa ka batan-on nga igagaw nako. Dayon usa siya ka Seventh-day Adventist. Nagdala siya og kining sudan iyang gihatag sa mua. Dayon gipangutanan nako siya og asa siya paingon atong adlaw atong Sabado ha. Ingon siya nga sa simbahan. Tukma pug kaayo, timing kaayo mga kaigsuonan nga gusto ko muadto sa simbahan. Galing na ako habak-habak sa una kini bitong gitawag nila og pagpusilon ka og maigo manggaling di madutlan. Hantod nga nag-uban gyud mi adto nag-uban. Naminaw ko sa dihang, naminaw ko sa mensahe nga gidala ni Elder Ariel Balaba. Dito nakahinukto ko pag-ayo nga paminaw nako nga naay
ga-guide sa akong sulod ba nga, paminaw, wala na nako gipanumbaling unsay naasong palibot. Ang ako alang nga maminaw ko, unsay iyang gisulti. Nga naman, wala pa ko kadungog bisan kausa kung sama anto. Antod na ni duol sa ko, agi-offeran ko og gining Bible study atong panahon na. Antod na sa laktod nga pagkasulti, nahuman ang 28 ka tima. Sa wala pa gani ni offer og gining magpabautismo ba ko, ako na mismo ang nag-decide nga magpabautismo dito. Tungod sa kakulang sa akong kahibalo, nagpatato ko, kaya nagtuo ko nga okay lang, pero dili di ay maayo. Hangtod niabot sa punto nga ni-desisyon ako nga backslide kay gidisiplina man ko. Hangtod nga ako kung natagbuan kining programa nga Hope Channel. Nalipay kayo ko kay imbis nga mawala na, mubiya na, nadasig ko sa ilahang mga kanta. Dako kayong mensahe ang ilang gibuhat sa akong kinabuhi. Bisan sa akong kahuyang nalig-on ko ug balik ug karon nahimo ko nga nagpabiling pangulo sa iglesia ug kabahin sa buhat ni Kristo. Ang akong mensahe sa tanan nga mga sama nako o naagian or labaw pa nako naagian nga naghuna-huna na nga walay Ginoo, walay paglaom. Ayaw ginyon na padayuna nga huna-huna nganuman tungod kay naay usa ka Dios nga dako kay gugma sa tuwa. Nakaingon ko nga dako gugma tungod kay gibag-o ko niya. Gibag-o ko niya, gitabangan ko niya gikan sa akong kadautan, idala sa iyang kahibulungan, kaayo nga pagtulunan, gitabangan nga mahimong bag-o. Nalipay kaayo ko nga ako ning na-share sa inyo akong kining kaagi. Salamat kaayo sa Hope Channel, sa tanan nga nagdumala. Ginaotunta nga kung unsa mo kadasig karon, mas mudasig pa mo pag-ayo. Aron nga dili lang ako or pipila pa, daghan pa ang mga naa sa kangitngitan nga labaw pa na akong eksperyensya. Nga kung sila makabati, makakita sa mga video, sila mahayagan pod, magiyahan sa Ginoo nga madala gikan sa kangitngit ngadto sa iyahang kahibulungan na kaya. Daghang salamat niya nga sugilanon ang kahitasan nagmaya gayod sa maong balita. To God be the glory. Mga igsoon, dakong praise the Lord ang ato matagamtaman, diin pipila ka mga simana, wala gayod kitay nabati nga ulan. Apan kumusta man? Magpadayon na ba ang pagulan-ulan? Unsa man ang dapat natong iandam? Ilabi na, kayang klase maoy pagkahuman. Ato nga sutaon ang atong weather outlook sa sunod simana, kauban si kapaglaom, Ayesha. Happy Sabbath mga kapaglaom. Happy gayud kay ang ato nga panahon karon nga simana nasagulan na gayud og pag-ulan. Kita kaha makasinati gihapon og pag-ulan karon nga simana. Mga kapaglaom, ato ng tubagon og sutaon ang ato nga panahon for next week, May 26 to June 1, 2024. Mainly cloudy with a thunder shower in spots in the afternoon ang ato nga makauban sa Domingo mga kapaglaom og temperatura nga magagikan sa 26 to 36 degrees Celsius. Sa Lunes, considerable cloudiness with a couple of thunderstorms, especially late in the day ang ato nga posible nga masinati kauban sa temperatura nga 34 degrees Celsius. 25 to 35 degrees Celsius ang ato nga temperatura on Tuesday mga kapaglaom og a cloudy with a couple of showers in the afternoon nga panahon. Posibleng makauban kita aning adlaw sa Miyerkules og madag-umon nga kalangitan uban sa temperatura nga magagikan sa 25 to 34 degrees Celsius. Puli-pulihan lamang sa mainit og lando nga panahon ang ato nga kalangitan sa Huwebes nga pagaubanan sa pinakataas nga temperatura anang adlaw nga ana sa 25 to 35 degrees Celsius. Cloudy with a stray thunderstorm in the afternoon mga kapaglaom ang ana sa Biyernes og 34 degrees Celsius ang temperatura.
Ang ato nga una nga adlaw sa bulan sa June mga kapaglahom kay may panahon na mostly cloudy o mainit sa ubang dapit nga may 24 to 37 degrees Celsius na temperatura. The sun will set on Friday and Saturday at 5:57 in the afternoon. Here's another summer tip for you mga kapaglahom. Stay cool in the heat. Need a simple way to cool down fast? Create your own spa towels. Place a chilled, scented towel on your face. To do this, soak washcloths in clean, cold water. Add a few drops of essential oil. An essential oil is an extract from a plant. Then wring them out and roll them up. Store them in a plastic container in your refrigerator. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Kapaglaom, ikaw ba dali ra madala o ma-influence? Na usahay magpadala ra ka sa sitwasyon o sa imong palibot nga makalimot ka usahay unsay sakto. Ayaw gayud og sugot na inana ang mahitabo kapaglaom because blessings are to result from the patient endurance of these daily temptations. For we are to gain strength to bear greater difficulties. Resist and stand firm kapaglaom. Kaya inyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumanca. Still meet again, diri lang sa Mizpa, Nahon. Dang, salamat sa mong weather update. Kapaglaom, Aisha. Kapaglaom, Analisa, matod pa ni Kapaglaom, Aisha siyang hugot panahon. Nga kita na-influensyahan o kinsa gyud ang maka-influensya sa imo Kapaglaom, Analisa. Actually, ang iyang hugot ka ganina kay kanang dali ra ma-influensya. I think ang connotation niya is bad, diba? So, sa ingana, dapat kay kita mga tawhanon weak man gyud tag yun. Ma-influensyahan man gyud ta. So, you have to choose kung unsa nga influence. Is it good or bad? So, we would like to choose the good influence kapaglaom. And it's a matter of your decision. Yes, it's a matter. And there is an irony pod kapag laom occur and Aisha na you have to be weak in order for you to be strong. Kasi ang Ginoo man ang magpalig-on sa imuha nga. Dili gyud ka matintal sa mga temptasyon, barog sa imuha nga. Importante jud pod na kapag laom no nga mag-stand firm jud pod ta kung unsa ato ang tinuuhan og atuang standard kay labi na as Christians we must be an example to everyone, to be a light to others. That's true. Amen for that Kapaglaom, Aisha. Og daghan tig nakabalap nga mga report karon si Mana. Yes, kapag laom makar ubay-ubay gyud busa di gyud ta di gyud nato pakyaso ng pagpasalamat sa tong mga kapaglaom nga naghatag gayud sa mga balita nga nakapadasig sa tong mga kaigsuonan. And sa tong unsa daw kapaglaom makar na nahisgutan gayud ang inflation rate. Yes, oo, na ako'y pangutana sa imuha kapaglaom makar. Since gasaka naman ang atong mga pamalitonon, imo pa ba gyapon ming i-encourage ni Aisha nga magminyo? Abi nimo Kapaglaom, Analisa. Sa unang nga tag 15 ra ang kilo sa bugas. Gamay ra pod ang income sa mga tao. Ako nagtuo ko nga karon kay tag 60 naman ang kilo sa bugas. Kung magminyo ka, paaboton pa siguro nimo 100 simbako. Ang imo pong income na siguro Kapaglaom, Analisa, dako na pod. Siguro, ang panahon mo, basig 2,000 na po ang adlaw sa imong income. So, tubag sa pangutana, gina-encourage gyapon mo na magminyo gyapon. Encourage. Ingon pa si Reman, magminyo gyud siya bisan unsa kataas ang pamalito. Sige lang kapag laom Analisa no kay basin day karon ra nakapanahon ang inflation. Yeah. Dugay pa mo punta maminyo. Tinood ka na Kapaglaom, Aisha. O karong si Mana Kapaglaom, Analisa, adtong sugod atong Lunes hangtod sa Miyerkules ang atong mga magtutudlo sa Golden Boulevard. Adventist Elementary School. Nag-unwind dito sa Dakak. Wow! Og dili nila mahimo kini og ilaalang. Kundi doon na sila yung mga sponsors. Ayun. Ato pasalamatan ang mga sponsors sa ato nga mga magtutudlo sa Golden Boulevard sa ilang trip ngadto sa Dakak. Ingito family, Sabornido family, Domingo family, Aguilion family, Dulay family, Prahes family, Caceres family, Agbong family, Hernandez family, Labajo family, Nunez family, Naibi family, Saraos family, Hanayon family, Ortega family, Hill family, Paluma family, Galamiton family, Camarillo family, Beha family, and Amista family. Daghang salamat kayong tanan mga kapaglaom.
nga maoy hinungdan sa ato nga pag-unwind sa ato nga mga magtutudlo. Praise the Lord. Ubay-ubay gyud kapag laom makir. Tinuod ka na kapag laom, Annalisa. O dagantag mga malumog kasing-kasing nga mga Andam gid mutabang. mutabang. Aha. Og mga higala, mao kadto atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini niubos nga igsoon Makardayham. So, gilanon nga makahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini kapaglaom Annalisa da Victoria nga sa kanunay ng hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini yung kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.